Sa mabuting balita ngayon, tinanong si Jesus kung bakit hindi nag-aayuno ang kanyang mga alagad. Sumagot siya, maaari bang magdalamhati ang mga panauhin sa kasalan habang kasama nila ang lalaking ikinasal? Kapag wala na siya, saka pa lamang sila mag-aayuno. Ang sagot ni Jesus ay nagpapahayag ng isang malalim na katotohanan. Habang siya ay nasa piling ng kanyang mga alagad, ito ay isang panahon ng kagalakan. Ngunit darating ang panahon ng kanyang paghihirap at kamatayan. Iyon ang panahon ng pagluluksa at pag-aayuno. Ito rin ang paalala sa atin ngayon, lalo na sa panahon ng Kwaresma, kung kailan tayo ay tinatawagan sa pagbabalik loob. Ang pag-aayuno ay hindi lamang tungkol sa hindi pagkain, kundi sa pagbabago ng puso. Ito ay isang paanyaya upang ituon ang ating sarili sa Diyos, alisin ang anumang humahadlang sa ating relasyon sa Kanya, at palalimin ang ating pananampalataya. Ang ating pag-aayuno ay hindi tanda ng pagkawala ng Diyos, kundi isang paraan upang mas maramdaman natin ang ating pangangailangan sa Kanya. Ngayong Kwaresma, sikapin natin maging makahulugan ng ating pag-aayuno. Hindi lamang ito tungkol sa pagtitiis, kundi tungkol sa pagbabalik loob sa Diyos nang may pusong handang magmahal at maglingkod. Naway ang ating mga sakripisyo ay maging daan upang higit nating maranasan ang presensya ng Diyos sa ating buhay.